Ayan mga boss, kumpleto na yung box. Ako sa 8 years ko dito, ito pa lang yung pangalawang beses na magbabakasyon ako sa Pilipinas. I-share ko lang sa inyo. Ayan. Alam ko na maraming makaka-relate dito, lalo na yung mga kababayan nating OFW na excited umuwi. Alam niyo na, pagka ganito ibig sabihin. Siyempre, mayroong nakikisabay. Ay, buhay. Ang buhay nga naman ng OFW mga boss, di ba? Masaya kapag pauwi na. Pero kapag pabalik ka na, parang ayaw mong pumasok sa airport para sumakay ng aeroplano at bumalik ulit sa ibang bansa. Kamusta mga boss? Kaka-out ko lang mga boss. 7-Eleven syempre mga boss. At may dala akong box. Kahapon, nagdala na rin ako ng box. Ito, pangalawang box na to. Nagbabalot-balot na ako mga boss. Lalayas na ako. Hindi mga boss. Ito. Ayan mga boss, kumpleto na yung box. Dalawang box na malaki ito mga boss. At dito namin ilalagay yung ibang bagahe namin. At kumpleto na rin kami sa packaging tape. Ito, bigat. Meron na tong laman. Ayan, natimbang na namin yan mga boss. Saka ito. Ito may laman na rin. Para mabawasan baga, nagbabawas-bawas na kami. Kasi ilang araw na lang, kami ay uuwi na ng Pilipinas mga boss. Magbabakasyon kami doon ng mahigit kalahating buwan, mga ganyan. Ito, syempre, mga pasalubong natin sa ating mga kamag-anak. Ito. Tulad ng ganito, yan. Bibigay kayo sa vlog namin. Kung napanood niyo yung nag-grocery kami sa Walmart, ito na rin, bumili na rin kami ng mga ganito. Naka-repack na siya. Ito, nirepack na ni Mrs. para pamimigay sa mga bawat pamilya. Ito. Yan, mga ganito. Ito pa. Dalawa. Nakaka-excite magbalot. Siyempre, sa tagal din namin hindi nakapagbakasyon. Ako sa 8 years ko dito, ito pa lang yung pangalawang beses na magbabakasyon ako sa Pilipinas. Tapos si Mrs. nagbalot na ng ganito, ilagyan niya ng tape para hindi tumapon yung lotion. Yan, ganyan. Di man marami, kahit konti, diba? Bawat pamilya, kamag-anak, kaibigan, mabibigyan natin. Ayan. Ito pa. I-share ko lang sa inyo. Ayan. Alam ko na maraming makaka-relate dito, lalo na yung mga kababayan nating OFW na excited umuwi, nagpapapackage, yan.
Tapos makikita mo yung mga kamag-anak mo, sasalubong sa'yo, pupunta sa bahay nyo. Diba, ang saya sa Toblerone, no? Ilang araw din kami nag-repack ni Mrs. nito para talaga na inisipan namin yung side namin kung sino-sino yung mga bibigyan. Di ba nakakatuwa, no? Tapos sa side niya, kung ilan yung bibigyan, tapos ganito yung ibibigay sa pamilya, tapos sa mga kapitbahay. Para lahat mayroon, di ba? Ayan. Bali, ito mabigat to eh. Meron pang ganito. Yan. Iba't ibang klase na pasalubong meron mga boss. May damit, kalimitan mga pagkain. Mga tulad ng sabon meron. Meron dito. Share ko sa inyo. Ayan, tulad ng ganito. Bawat isang kamag-anak, tigi-tigi siya, di ba? Ayan. Tapos, dito naman, ito wala pang laman. Dito ilalagay yung mga damit namin na gagamitin doon sa pagbakasyon namin. Dalawa yan, ito mas malaki. So, sabi ni Mrs. ang allowed daw sa isang tao ay 2 maleta. So, bali 4 yan, tsaka 2 box. Kasi 3 naman kami. Ako, yung asawa ko, tsaka yung anak ko. Tapos, syempre, alam niyo na, pag ganito ibig sabihin. Syempre, merong nakikisabay. Ayan, ito ibibigay niya sa kanyang pamilya. Pag uwi daw namin, ipapaabot. Yan, ipaabot daw namin sa pamilya niya. O, di ba nakakatuwa, no? Ayan, sinare ko lang sa inyo kung ano yung kaganapan ko ngayong araw na to. Medyo hinihingal pa ako kasi kaalabas ko lang sa trabaho. At mamaya, magbabalot na naman ulit kami para tapos na. Ma-relax naman, di ba? Ay, buhay. Ang buhay nga naman ng OFW mga boss, di ba? Masaya kapag pauwi na. Pero kapag pabalikan na, doon na yung parang ayaw mo pumasok. Parang ayaw mong pumasok, di ba? Sa airport para sumakay ng plano at bumalik ulit sa ibang bansa. Napakaraming luha ang nangyayari kapag ihahatid mo na yung iyong mahal sa buhay. Masarap pag pauwi, pag susundo sila. Sarap sa pakiramdam, di ba? Ay, buhay. Masaya at uuwi tayo sa Pilipinas para makapag-relax, makasama yung ating mga mahal sa buhay. Kahit ilang linggo lang, 3 weeks lang. Tapos, balik ulit. Trabaho na naman tayo at hindi na naman natin alam kung kailan tayo ulit makapagbakasyon kasi sa totoo lang ang mahal ng ticket. Pag dito ka sa Canada, napakamahal. At ilang oras yung biyahe. Parang 1 araw mahigit bago ka makarating sa Pilipinas. Tapos matagal din yung layover, ganyan. Kaya yung maiksing bakasyon na 21 days talagang sinusulit mo na. Gusto mo na makasama lahat ng family mo, kamag-anak mo. Maswerte kung mga kapatid mo rin ay nasa iba't ibang bansa at sabay-sabay kayong uuwi. Mas masaya, di ba? Talagang malaking reunion.
party. Araw-araw handaan, di ba? Kasi minsan lang mangyari tapos maiksi lang yung bakasyon. Hindi pa namin naranasan na magbakasyon ng one month dahil hindi kami pinapayagan ng company namin. Kaya palaging 3 weeks lang yun yung pinakamatagal. Pero okay na sa amin yun. Sulit na yun. Importante nakapagbakasyon tayo. At nakasama natin yung pamilya natin, di ba? Lalo na yung mga magulang natin. Siyempre, may mga edad na sila, di ba? So, hanggat malakas pa, ibigay natin sa kanila yung pagkakataon na gano'n na makasama sila. Kasi alam niyo naman na maiksi lang ang buhay. Kaya piliin natin laging maging masaya. Lalo na tayo mga nasa ibang bansa na nakikipagsapalaran. Kaya pag uuwi tayo, ilaan natin yung buong oras natin sa ating mga mahal sa buhay. Bigay emotional tuloy ako. Hindi kasi sa 8 years ko, ito pa lang yung pangalang best na uwi. At syempre, nandun yung kaba na masaya. Diba? Dahil pag nandito ka sa Canada talaga, puro trabaho. Napakahalaga ng oras dito. Kung meron ka lang ma-miss na isang araw na hindi ka pumasok, parang ang laking kawalan na sa'yo. Dahil sa, alam niyo na, sa mga bills dito, every paycheck, every month yung bayarin. Pero, importante, may naiipon ka kahit konti. Di ba? Kahit namang saang bansa ka, kahit hindi sa Canada. Kahit nasa city ka man o nasa probinsya ka man, nasa sayo pa rin naman yun kung paano ka mag-ipon. Kung nasa city ka man, kung ayaw mo talagang maluhong buhay, yung lifestyle na tulad ng iba, kung gagayahin mo, talagang wala kang maiipon. Pero kung ang inisip mo, yung pag-abroad mo ay makapag-ipon ka para sa future mo, sa future ng mga anak mo, at pagtanda mo, diba? So, magiging mapag-ipon ka. At yun naman ang tama, diba? Kaya mga boss, at kahapon, naglupa ko ng mga damit, kaya mapapansin niyo may mga damit dito. At yung binata ko umuwi, galing ng school. Pag uwi, maraming labahin. Ayan. Para mga boss, kain muna tayo. Gutom na ako talaga. Let's go!